Germs, magandang umaga. Welcome dito sa JR Motorworks. Ito yung shop to namin, pangalawang shop namin. So, bali ngayong umaga, may gagawin tayong project. Ito, motor natin, ADB 160. Ang gagawin natin dito, lilinisin natin yung magneto niya, tapos pipinturahan natin yung magneto belt. Gamit yung pintura na ipapakita ko sa inyo mamaya. Sa ngayon, na-prepare ko na yung mga tools, tapos yung mga gamit na kakailanganin natin para dito sa project natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin ginagawa yung paglilinis ng magneto, tapos yung pagpipintura niya. Ipapakita ko sa inyo yung proseso kung paano natin ginagawa yung ganitong project kapag may nagpapagawa sa atin dito sa shop. Ngayon, pag napanood nyo yung video na to, magkakaroon kayo ng idea. Tapos kung interesado kayo na magpapintura din or magpalinis ng magneto, PM lang kayo dito sa page namin, JR Motorworks. At antayin nyo yung reply ng ate ko. Siya yung magre-reply sa inyo para schedule kayo kung kailan kayo pwede pumunta. Same day, pwede rin naman kung maaga-aga yung pag-message ninyo sa page namin. Pero sa ngayon, ipapakita ko sa inyo yung buong project na to kung paano natin ginagawa yung ADB 160, ADB 150 PCX, tsaka yung iba pang motor. May mga motor din tayo na hindi ginagawa kasi medyo mahirap tanggalin yung magneto belt. Pero dito sa ADB 160, especially sa mga Honda brands, madadali lang tanggalin yung magneto. Pero gagawin natin sample ngayong araw ito. Itong motor natin, ADB 160. So ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung mga tools na gagamitin natin. Sa project natin na to, paglilinis ng magneto tsaka pagpipintura ng magneto belt, ito yung mga kakailangan natin gamit para mabuo natin, magawa natin na maayos yung project natin dito. Okay Germs, ito nakikita nyo sa screen ninyo. Ito yung mga tools na gagamitin natin sa project natin. Magneto cleaning, tsaka magneto belt painting. So mag-umpisa muna tayo dito sa Inco cordless grinder natin. Nakikita nyo yung kanyang brush dito. Ayan yung gagamitin natin pang-brush dun sa magneto belt niya. Ayan yung gagamitin natin pantanggal ng kalawang, tapos yung mga iba pang pwede matanggal nito. Itong brush na to dun sa kanyang magneto belt. So, ang gamit natin dito, Inco cordless na grinder. 20 volts. Ayan yung ginagamit natin kapag naglilinis tayo ng magneto belt. Second, meron tayo ditong impact wrench, cordless din from Inco. Tapos, ito number 17, open wrench. Tapos, number 24 na open wrench. 8mm. Ayan yung mga kailangan nating wrench dito sa project natin. Ang pinaka-importante na mayroon tayo dito sa project natin, itong puller. Ito yung magneto puller natin. Ito yung ginagamit natin para mahatak natin yung magneto belt. Matanggal natin siya dun sa kinalalagyan niya. Ito, importante ito na meron tayo nitong tools na to. 8mm na socket, yung dip socket. 10mm na dip socket din. Ayan, mga importanteng gamit natin yan. Ito, mga importanteng tools natin dito sa project natin. Plies, long nose, tapos syempre yung ating torque wrench. Yung paghigpit natin mamaya nung magneto belt natin, ayan, gagamitin natin ng torque wrench. Tapos syempre yung mga gamit natin sa pagpipintura. Ito, primer gray. Ito yung pang base coat natin. Ito yung pinaka primer natin. High temp din to. Importante na high temp lahat ng gagamitin natin na pintura. Papa-primer man yan or top coat. So dito sa primer natin, ito, Bossni yung ginagamit natin dito sa pang-primer natin. Okay? So ayan, number 1068 yung code ng Bossni kung bibili kayo ng item na pintura na primer. Ayan yung code niya. Tapos, pang top coat natin, meron tayo ditong silver tsaka black na glossy. Ito yung common na ginagamit natin, gloss black. Pero kung gusto nyo yung ibang kulay, pwede rin naman. Pero mas okay na yung black. Ayan yung code niya, 1039 naman. Ayan yung ginagamit natin dito. Tapos sa project natin na to, kailangan talaga natin palitan yung coolant. Kasi tatanggalin natin yung radiator, yung coolant niya talaga matatapon. Wala tayong magagawa kundi palitan talaga ng bago. So dito, ang ginagamit namin sa mga project namin ay top 1. Top 1 lang. Ito, premix na to, ready to use na. Ang mga gamit natin dito sa project na to ay nasa 500 ml. So ito, saktong-sakto lang to. Saktong-sakto lang tong coolant na to para dito sa project natin. Okay. Ulitin ko yung mga gagamitin natin, grinder na cordless, tapos meron siyang brush, tapos cordless na impact, number 17mm, number 24, tsaka number 8 na mga wrench, mga open wrench natin, tapos puller natin, magneto puller,
8mm na deep socket tsaka 10mm na deep socket. Tapos yung mga pliers natin, plies, long nose. Tapos yung pinaka-importante, yung torque wrench natin para sa paghihigpit natin ng magneto niya. Tapos yung mga ano natin, mga gagamitin natin sa project natin, high temp na primer tsaka high temp na top coat. Tapos syempre yung coolant natin. Okay, germs, na ipakita ko na sa inyo yung mga gagamitin natin dito sa project natin. Magneto cleaning, tsaka magneto bevel or painting. Ngayon, umpisahan na natin gawin itong project natin. Kunin ko lang yung mga tools na pinakita ko sa inyo kanina. Unang gagawin natin dito, tatanggalin muna natin yung cover ng kanyang radiator. Gamit yung 8mm natin na deep socket. 3 piraso lang to. Tapos yung isa dito, hindi na madudukot ng socket yan. Kaya gamit tayo dito ng 8mm na open wrench. Kaya kailangan natin ng open kasi hindi lahat kayang abot ng socket natin. Okay. Ito, natanggal na natin yung cover. Set aside lang muna natin. Next natin na gagawin, i-drain muna natin yung coolant. Ibababa muna natin siya. So, kuha lang tayo ng flower. Hindi ko pala naipakita sa inyo kanina. Kailangan din pala natin ng flower. Pantanggal nitong yung drain plug ng radiator natin. Okay. So, ito. Umpisa na natin i-drain yung coolant niya. I-drain na muna natin bago natin tanggalin yung mga hose or mga pipe niya. Tanggalin na rin natin yung takip ng radiator para hindi na ma-vacuum yung laman. Ayan, oh. Pag hindi pa kasi natin tinatanggal yung takip, parang nababaccuum pa yung loob ng radiator. So, hindi lumalabas ng todo yung coolant. Pag tinanggal natin yung takip, asahan nyo, tatalsik talaga yung laman ng radiator ninyo. Kaya, kuha lang ako ng iba pang lalagyan. Ipapakita ko lang sa inyo yung itsura ng radiator natin. Okay, na-drain na natin yung ibang coolant. Meron pa yan doon sa mga tubo-tubo. May mga natitira pa yan. Pero ito, ipapakita ko sa inyo yung radiator natin. Ayan, tinanggal ko na yung takip. Tapos tinanggal ko na rin yung drain dito. Meron pa yan dito, may mga natitira pa konti. Pero mamaya natin i-drain yan kasi tatanggalin muna natin itong radiator niya. Dito naman sa radiator, may 4 to dito na 10mm. Kaya kailangan natin yung deep socket natin na 10mm. Isa dito, 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 saka dito. Bali, 4 yan. 4 na pirasong 10mm. So, tanggalin muna natin yung 4 na bolt niya. Tapos, kung mapapansin nyo nga pala, sira-sira na yung yung ibang part ng radiator. Hindi naman kasi ito yung daanan ng coolant. Ito naman yung mga naka-vertical na ito yung daanan ng coolant. So, wala naman sanang problema, kaya lang pangit lang siya tingnan. Ang nangyari dyan, sa washing, kapag nagwa-washing, natatamaan ng matulis na spray. Yung pressure washer, kapag matulis siya, nasisira. Pero dapat dapat sabog lang talaga yung takbo ng tubig natin kapag nagpapa-washing tayo. Balik tayo dito sa project natin. Tatanggalin natin yung radiator. Gamit tayo ng deep socket na 10mm. Bisaan na natin tanggalin yung radiator. Okay. So itong coolant na to, set aside na natin to. Tapon na natin. Kapag okay na, natanggalan natin yung 4 na bolt, pwede natin ibalik to bahagya, yung kanyang drain plug, para hindi na siya tumutulo. Mamaya kasi tatanggalin ulit natin yan kasi huhugasan natin yung radiator. Tanggalin na natin yung mga hose, yung mga tubo na nakalagay. Okay. Pag natanggal na natin yung malaking hose dito, maluwag na to, matatanggal na natin yung plastic dito sa likod. Yan. Tanggal na natin yung plastic. Ito, huhugasan din natin ito mamaya. Tapos meron pa ditong isa sa baba, malaking hose din. Tanggalin na rin natin.
So, natanggal na natin yung radiator. Kaya may mga dahon-dahon pa. Tapos ayun, sabi ko sa inyo, meron pa rin siyang natitirang mga kulan sa loob niya. Ito, lilinisin din natin to para pagbalik natin mamaya, okay na siya. Malinis na. After natin matanggal yung radiator, ito yung makikita natin sa kanya. Ayan, kung mapapansin nyo, puro kalawang na yung magneto bell natin. Ayan yung pipinturahan natin. Tatanggalin muna natin tong pan dito na merong 3 bolt ulit na 10mm. Ngayon, itong pan na to, pagbabalik natin mamaya, sisiguraduhin natin na hindi mababaliktad yung ikot. Pag nabaliktad yung ikot niyan, hindi natin may sasara na maayos itong plastic na to. Kailangan tama pa rin. May marking yun dito sa ilalim. Tapos may marking din yung bell natin. So dapat maayos yung pagbabalik niyan para hindi tayo matulad dun sa isang customer natin na nakalasan ng 1 bolt dito. Tapos nasira niya yung radiator niya kasi umikot-ikot dito yung bolt kasama yung pan. Ayun na nangyari, nabutas niya yung radiator niya. Kaya ayun, gastos malala. So tip ko sa inyo, kung magdi-DIY kayo, ibalik niyo ng tama yung 3 na to. Ibalik niyo dun sa pinakatamang position niya. So tanggalin na lang natin ulit to para tuloy-tuloy na tayo. Gamit ulit tayo ng 10mm na deep socket. Luwag. Alright. Okay, natanggal na natin yung 3 bolt niya. Tapos ayan yung itsura ng bell. Visible na, tapos kitang-kita na rin natin yung talagang kalawang. Kaya kailangan na natin tanggalin yan. Kailangan na natin pinturahan. Next na gagawin natin dito, tatanggalin natin tong nut na to. Gamit yung 17mm natin na deep socket pa rin. Ito yung 17mm natin na deep socket. Ito yung gagamitin natin para matanggal natin yung nut niya dito. Tanggal na yung nut. Dudukutin naman natin yung washer doon sa loob. Gamit lang tayo ng magnet para makuha natin yung washer. Okay? So, ayan. Next natin, kunin natin yung puller natin. Asan na yung puller? Ito. Ito yung puller natin. Kunin natin to. Tapos, ang pasok na ito, pabaliktad. Reverse thread kasi itong puller natin. Reverse ang pasok ng puller natin, ha? Reverse. Tapos isasagad lang natin siya. Hindi na natin kailangan masyadong higpitan to. Basta isagad lang natin, hand tight lang siya. Kailangan lang natin ng 24mm na pangontra. Ito, 24mm na open wrench. Kailangan lang natin pangontra para pag in-impact natin siya, hindi gagalaw. Okay, game. Okay na, ready na. So, tatanggalin na natin yung magneto bell. Okay. So, tanggal na yung bell na to. Kumakapit lang kasi yung magnet. Kaya nakakita nyo yung sobrang dumi. Sobrang dumi ng loob. Puro alikabok. Germs, papakita ko lang sa inyo yung itsura ng magneto natin. Ito yung itsura ng magneto bell ng ATV 160 natin. Talagang nagkakaroon na ng kalawang, nagde-develop na talaga siya. Ayan o, grabe, kumakapal na. Ayan yung itsura ngayon. Mamaya after natin mabrush yan, gamit yung grinder natin na mayroong steel brush na bala, magbabago yung itsura niyan. Papakita ko sa inyo mamaya. So sa ngayon, ayan, idea. Nakita nyo yung alikabok na yan. Sobra-sobra yung alikabok niyan. Malikabok, makalawang, madumi. Pati yung loob nito, papakita ko lang sa inyo. Ito yung magneto coil natin. Hindi na natin ito gagalawin kasi baka magkaroon tayo ng problema pag ginalaw natin yan. Bali, ang gagawin natin dyan, lilinisin lang natin. Gamit yung pangkuskus natin. Ayun, kapal na ng dumi. Mamaya, lilinisin natin yan. Grabe yung kapal ng dumi niya. Ito, hangin lang. Ito kasi hindi natin pwede lagyan ng kahit anong chemical, yung coil na to. Kasi sigurado magkakaproblema tayo. So sa ngayon, ayan, ganyan na lang muna itsura niya. Ipapakita ko na lang sa inyo mamaya kung ano yung itsura niya kapag nalinis na natin. Okay? Balik tayo mamaya. Germs, kanina pinakita ko na sa inyo kung ano yung itsura ng bell natin. Ipicturean ko muna. Ayan yung itsura ng bell natin ngayon. Ipicturean ko lang
para meron tayong comparison mamaya kung ano yung magiging itsura niya after natin ma-brush, tapos after natin mapinturahan. Okay? So, stay lang kayo, panoorin nyo kung paano natin nililinis yung bell na to. Tapos kung paano natin pipinturahan. Okay? Okay, germs, gamit yung inko natin na cordless grinder, tapos yung steel brush na bala. Lilinisin na natin yung magneto. Papakintabi na natin. Okay, germs, ito yung sample natin. Yung na-brush na natin eh. Nakita niyo yan? Nawala na yung kalawang niya. Gumanda na yung kulay. Hindi na masagawa kagaya nito. Grabe, sobrang laki ng improvement. Ang laki ng improvement nung nangyayari din sa bell natin kapag binabrush natin ng steel brush. Sobrang laki ng pinagbago niya. Germs, after natin mabrush yung magneto bell natin, ayan na yung naging itsura ng ibabaw niya. Sobrang laking pinagbago ng kulay. Ayan, puting-puti na siya. Compare natin dito sa gilid. Ayan, grabe. Napakaganda nung gamit natin na brush para dito sa magneto bell natin. Kinis na. Ngayon, titirahin naman natin yung gilid. Yung gilid naman para maumpisa na natin pinturahan to. Ipa-final ko na tong ibabaw para hindi na natin babalikan mamaya. Okay na. Na-final na natin itong ibabaw. Ngayon, yung gilid naman gagawin natin. This time, for safety purposes natin, tanggalin natin yung gloves natin. Kasi baka masabitan tayo ng brush. Okay, so isang gloves na lang gagamitin natin. Kasi dito na tayo sa side gagawa. Ngayon, pag binabrush ko kasi ito, baka masabitan yung kamay natin nung talim. Ma-disgrasya tayo. Nangyari na kasi sa akin last time na dali na yung kamay ko ng ganito. So, ayan. Iwas-iwas tayo kapag gagawa tayo ng ganito. Tagalin na lang natin yung gloves natin kung kaya naman. Okay, ito. Kung napapansin nyo, yan, kulay brown. Ito, lalo na dito, banda rito. Sobrang, sobrang kalawang na. Nakita niyo yun? Dumulas yung talim ko. Dumulas yung brush ko. Okay, germs. Ito na yung side na brush natin. Ayan, oh. Ganda ng kulay. Ito naman yung side na hindi pa natin nababrush. So, ayan. Ang laki ng pinagkaiba talaga. Ito na brush na natin to.
Dito hindi pa. Ayun. Hindi pa yan. Dito lang. Para sample lang sa inyo. Para may idea kayo, meron kayong talagang pagbabasehan kung ano yung pinagbago ng bell natin from dun sa kakatanggal lang natin sa ngayon. Ayun. Okay, tuloy natin yung paglilinis nito. Papakita ko na lang sa inyo mamaya yung update kapag natapos na tayo dito. Germs, update tayo dito sa magneto bell natin. Okay na. Tapos na natin i-brush. Ano, ang kintab na. Ang kintab na nung magneto bell natin. Ang layo na dun sa kulay kanina nung tinanggal natin to sa motor natin. Ayan na yung itsura niya. Bali, lilinisan na lang natin ulit at tapos pipinturahan na natin. Okay na. So, ayan na yung itsura niya. Tapos na natin siyang i-brush. Germs, update tayo dito sa magneto bell project natin. Cleaning and painting ng magneto bell. Okay na. Kung mapapansin nyo, polished na siya. Wala na yung kalawang niya compare kanina nung tinanggal natin. Ayan yung itsura niya ngayon. Gamit yung cordless natin na Inco grinder. Tapos nilagyan natin ng steel brush na pambala niya. Ayan yung ginamit natin dito para mapolish natin ito ng maayos. Patanggal natin yung kalawang. Sa ngayon, ang gagawin natin dito, pipinturahan natin ng primer na high temp from Bosni. Ayan yung gagamitin natin na pintura. Yung code niya ay 1068 high temp na primer. After natin ito mapinturahan, papatuyuin natin ng mga at least 45 minutes or 1 hour siguro. Kaya na yun. Habang pinapatuyo natin yan, gagawin naman natin yung ibang bagay dito sa motor natin. Yung paglilinis nitong magneto side na to, tapos yung ibang components, yung radiator, yung fan, yung cover, ayan. Lilinisin natin ulit yan. Tapos, antay na lang natin matuyo yung bell natin. So, ang gagawin natin dito, ipinturahan muna natin to ng primer. Itong Bosni na to, ito yung pipintura natin. Okay, Germs, after natin mapinturahan ng primer yung bell natin, ayan, ilagay ko muna sa may arawan para mas mabilis matuyo yung natin, pintura. Okay lang yan kahit medyo mahalikabukan, hindi naman tayo maselan pagdating sa pintura dyan kasi hindi naman hindi naman kita. Mamaya, mga 45 minutes siguro, pwede na natin patungan ng top coat natin na black. Ganun pa rin, high temp pa rin. Pero habang pinapatuyo natin yan, hugasan muna natin yung radiator natin tapos yung ibang parts. Habang pinapatuyo natin yung magneto bell natin, linisan muna natin yung ibang part ng radiator natin. Linisan muna natin yung ibang part, yung mga binaklas natin dito, yung radiator, itong cover. Linisan muna natin yan kasi nandyan na yan eh. Baklas na natin, kasama na yan sa paglilinis para sulit yung bayad ninyo kapag papagawa kayo nito. Kaya nga pala, ang package namin nito ay 850. Labor, pintura, tsaka yung coolant. Kasama na lahat yun. Kasama na to paglilinis nito. Although madudumihan din naman to, kaya lang kasi binaklas na natin eh. So meron tayong time para linisin yung area na to. Meron tayong pagkakataon na malinis yung mga part na to. Okay, diretso balnaw na natin para hindi na mamuti-muti. Diretso tuyo na rin. Next natin yung pan. Ayan. Ito hindi na natin ito mapapaputi gaano, pero importante natanggal natin yung mga ali-alikabok. Yung kulay niya kasi na yan eh, parang mancha na kasi mainit. Naiinit yung area na to. Kaya pagdating dun sa kulay, wala na tayong magagawa. Hindi natin may babalik yung dating puti niya. Linis na linis yan. Wala yung alikabok. Kulay lang talaga ang matitira dyan. Hindi na natin may babalik yung kulay niya. Brasin pa natin. Kaya nga pala gamit din namin paintbrush dito. Inco din. Maganda kasi quality ng Inco. Kaya dun sa mga power tool namin. Cordless na drill, cordless na grinder, cordless na impact wrench. Ayan, yung gamit namin dito, Inco. Iba yung quality niya.
China siya pero at least sariling brand, hindi imitation. Original na China. Original China brand. Okay, so bal na ulit. Kaya sinasabi ko sa inyo, kahit ginaskusan natin ng maigi, nandiyan pa rin yung mga itim-itim niya. Hindi pa rin talaga totally mawawala. At least yung mga alikabok natanggal natin. Saka yung mga debris-debris niya. Mawawala. Ito, sama na rin natin sa paglilinis ko. Itong part na to. Ito yung parang pinaka-casing ng magneto. Saka yung radiator. Ito yung pinaka-cover niya. Kasi dito nakapatong yung radiator. Tapos dito naman sa kabilang side yung pinaka-magneto na. Germs, take note ha. Kasama to sa package ng paglilinis ng magneto. So kasama yung painting, yung cleaning nitong mga to, mga components, yung pinaka-radiator mismo, lilinisan din natin. Kasama yan dun sa package na 850. Labor, cleaning, pintura, coolant. Ayan, 850. Package na yun. Yung mga gustong magpa-cleaning, PM lang kayo or punta kayo dito sa JR Moto Work Shop 2. I-google nyo na lang para makita nyo kami. Okay, bal na ulit. Okay, linisin na rin natin tong radiator. Ito yung pinaka-radiator niya.